Kamusta po mga kapatid sa Panginoon? Welcome sa isang panibagong video ng Kyle's Meditation. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ng isang good day. Ngayon, sa ating special report sa araw na ito ay 2 days, no? So, isa probably by September 27 at saka isa sa September 30. So, ayan yung ating plan pagdating sa ating special upload. So, for this YouTube video, so, the remaining videos for the year, so October and November is going to be urinology. And then, by the whole December is going to be what is the plan for 2025 and the Lord's evaluation for this year. So, ayun ang mga plano natin. So, for the rest of the year, ang ating regular series is going to be urinology. So, tapos na tayo sa previous video. I hope you have enjoyed the Makaraush Karen. So, I hope you have enjoyed that. So, for next month, we will be having our new, hindi naman new, we will be just going back to urinology because urinology is so vast that we need a lot of meetings, a lot of YouTube videos that consist of it. So, yun naman, yun yung mga announcements ko. So, without further ado, let's continue with the prayer. Lord, thank you, Lord, sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Thank you, Lord, sa panibagong pagkakataon, Lord, na mapaglingkuran namin kayo. Be our speaker, Lord. Be our guide. Sa lahat ng aming gagawin, Lord, ay maluwalhati po kayo. This we pray for protection, we pray for your anointing, we pray for your utmost guidance in all the things that we do. Salamat po, Panginoon, sa lahat. In Jesus' name we pray. Our Lord, our Savior. Amen. So, special report natin is all about what is the future of and everything. So, that's for our special report for the September. And for October, sabihin ko na, it's going to be the All Souls Day and the All Saints Day. So, marami sasabihin si Lord. And by the end of November, it's all about the Christmas season in which, quote-unquote, is the birth of our Lord Jesus Christ. Pero sabi ni Lord, sinong Jesus Christ yung pinanganak? Yan. So, ayan. Pag-usapan natin ang ano ba ang mangyayari sa hinaharap. Okay. Year 2025 is going to be, sabi nila sa akin, alam niyo kung anong year? 3. May idea kayo? It's a year of uncertainty. Wala pa talagang concrete na plano si Lord this 2025. Originally, sabi ni Lord, it is the year of vengeance. Pero sabi ni Lord, as of the moment, when He does the vengeance, no one is gonna be spared. Sabi ni Lord, napasobra yata ang aking kabutihan sa year of reconciliation. This 2024 originally is a year of reconciliation. Ang nangyari, the year of revival, ang nangyari, rumibay lang sa kabalastugan ang mga tao. Hindi sila bumalik sa akin. So, 2025 is a year of uncertainty. Noong una, ba't ganon? Bakit hindi mo pa ituloy yung vengeance? Bakit hindi mo pa ipaghiganti yung mga taong naapi? Ang tanong ni Lord, sinong ipaghihiganti ko?
wala namang ipaghihiganti kasi halos lahat naman nasa kasamaan. Yun ang sabi sa akin ni Lord. So, ouch! Ouching! Ano Lord, pati ba yung mga Kristiyano nasa kasamaan din? Uy! Bili mo, okay daw sa simbahan yung magka-boyfriend-girlfriend daw. Okay lang daw yun. Sabi daw, kailangan daw magsimba. Tara na tayo na nagpuri kasi ito lang ating panahon para magpuri sa Diyos. So therefore, alam niyo na. Alam na this. Sabi nila, pag nasa bahay pala kayo, parang wala pala ang Diyos doon. So yun na nga. May mga initiatives for house churches pero it is not good at all. Yung execution niya, sabi nila sa akin, I don't think a lot of people is yet ready to have a house church because the house church must be delivered from any form of devil's attack. Sabi nila sa akin, pupunta ako dun sa mag-house church pero ang daming Batman, ang daming Superman, ang daming kalendaryo ng FHM, mga sexy mga babae dun. So, well, yun na nga. Alam nyo kasi, hindi basta-basta ang house church because like the Lord said a while ago na the house has to be delivered and the host of the house has to be delivered from any iniquity or any curse that could bondage the other people from that area. So, ganun pala yun. Hindi pala siya pwede, ay, tara, host ka ng hindi. In the first place, ang Diyos ang pumipili kung saan. Kaya nga sabi ni Lord, house churches are not really executed properly. So, maraming hindi nakakaalam or sabi nga ni Lord, halos lahat hindi talaga alam on how do it properly. So, okay. So, ano ba dapat ang hinahanap ng Lord sa future ng isang simbahan or isang tao na lang? Kaya nga sabi ni Lord, it's a year of uncertainty kasi sabi nga ni Lord, the church, the Christians are not ready for my vengeance. Kasi wala namang ipaghihiganti ang Diyos. Wala naman talagang willing sumunod sa Kanya. So, sino ba? Oh, di ba sabi naman sa Bible, no one is righteous, sabi sa Romans yan. Oo nga. Pero at least man lang, you're trying to do it. Ang problema kasi, noong binasa niya na, ay sige, pagpasa Diyos na lang natin to. So lahat, pinagpasa Diyos niya. Wala man lamang sumubok. You're in Christ na, so you must be living like Christ. So it's also biblical that you also try to be righteous. Tama po ba? Yun na nga alam na nga na Lord, di mo magagawa, di ka man lang masumubok. Kung ano man yung tagilid, di sasaluhin na lang ni Lord. Di naman niya pinapagwasoy lahat eh. Halimbawa, kung specialty mo is in construction, edi excel in construction. Hindi mo nadadaganan yung role ng isang physician. Hindi mo nadadaganan yung role ng isang fisher. Hindi ko na ibibigay sa yung role ng isang geologist. Kasi alam ko naman, sabi niya sa akin, na nasa construction ka. So, doon ka mag-excel. Wag mo na isipin yung nasa arid, wag mo na isipin yung mga nasa bundok, wag mo na isipin yung mga nasa karagatan, hindi mo na problema yon. So, yun na nga eh. Parang ganoon din. O Lord, mahina yung ano ko Lord eh. Madaling uminit ulo ko Lord eh. Paano yun? Hayaan mo na. Subukan mo lang na maging patient. Subukan mo lang. Pag hindi kaya, edi pagpasa Diyos mo na lang. O, better luck next time. Oh. Ganun lang. Hanggang sa trial and error until you succeed.
Wait lang. Sorry for that. So, paano kung may curse? Eh di, ako naman magsasabi eh. Let the Lord tell if you are under a curse. Surrender everything to the Lord and the Lord will let you know. The life of a Christian is a lot easier than what you expect. It's all about surrendering everything to God, and that is it. Ang problema kasi, ayaw kasing isuko. Ibibigay mo na nga lang yung buhay mo sa Diyos, gusto mo may tira. Ayun, so, kaya kasabi ni Lord, marami daw sa mga Kristiyano daw, mahina talaga ang pagtitimpe. Yun ang sabi nila sa akin. Saka na yung pag-ibig, marami rin daw, hindi mali daw ang understanding pagdating sa pag-ibig. Iba pa to. Iba, wala ring patience, wala ring love. Ay, huwag mo na tanongin. Yung self-control din daw marami. Yung hindi mapigilang pumunta sa bar. Yung hindi makapag-pray ng diretso. Eto sabihin ko sa inyo. Alam niyo yung prayer na de routine, yung talagang meron ka lang talagang certain na sasabihin. Lord, ganito. May nakita ko si man, ganun na may pattern sa pagpe-pray. Noong una, natuwa ako, ang ganda, pero sabi rin, parang hindi yata okay. Parang kasi kahit wala naman sa puso mo yung part na yun ng prayer, pagpe-pray mo kasi, ay yun yung mandato sa inyo. So, the Lord is against dito sa may mga pattern na prayer. So, sabi ni Lord, let me move in your prayer. Kaya pa nagpe-pray ako simula noon, Lord, anak, huwag ka na nga lang magsalita, wala rin katuturan. Pag magpe-pray ka, parang alam ko naman eh. Halimbawa, Lord, I pray for traveling mercy. Oo, na alam ko. Iingatan kita. Ang gusto kasi ni Lord, pag nag-pray ka talaga, hayaan mo siya yung magsalita kung ano yung kailangan mo. Kasi alam naman niya talaga eh. Halimbawa, ganito, Lord, maano ako sa patience, Lord. Maano ko dyan eh. Mahina ako dyan eh. Oo, alam ko. Konting sitangalan sa'yo ng gwardiya sa mall, inaaway mo na yung guard eh. Halimbawa lang so, konting mali lang yung pamasahe sa jeep, nagre-reklamo ka na. So, or sa kung ano man public transport, inaaway mo na yung driver. So, alam ko naman yun. Pero sabi kasi Lord, may mga ilang bagay daw, hindi daw talaga niya binibigay agad. Halimbawa, Lord, pengin patience, hindi niya binibigay minsan eh. Or pengin love, Lord, bakit? Kasi there are some things that the Lord wants you to learn manually. The Lord wants you to learn it. Kasi yung mga in-between process of learning is also important for you to embrace mastery of the fruit of the Holy Spirit. Because we continually grow from glory to glory. That's what the Lord is been saying. So, okay. So, ano naman ba kinalaman na lahat ng pinagsasabi ko sa developments for 2025? Kagaya ng sabi ko, year 2025 is the year of uncertainty. Kung itutuloy niya ba yung vengeance o iuurong niya yung vengeance. Kasi kung ako lang naman, go na. Tuloy mo na. Pero sabi ni Lord, sino nga'y paghihiganting ko? No one is righteous. So, lahat madadamay sa paghihiganti ko. So, pati Kristiyano ay mahihirapan din. Halimbawa, pag nag-Traders of Darkness, ano yun? Siguro sa buong Pilipinas, yun? Kami lang. Kami lang yung nasa loob ng bahay, lahat lalabas kasi madilim. Paano naman yung mga kamag-anak mo? Paano naman yung mga kaibigan mo kung maniniwala sa'yo?
Yun nga eh, kung magda-direct test ako, tapos kunwari mga 20 lang maliligtas sa buong mundo, ano pa ba? Ano pa ba ang mapapala ko? Ano, uulit pa ba tayo kay Noah? Babalik pa ba tayo sa ganung panahon? Kasi at least yung kay Noah, at least, kumpol-kumpol sila dun sa barko, kaya madali-dali mag-adjust. Eh, paano kayo sa buong mundo? 20 lang kayo maliligtas. Eh, di hanap-hanapin nyo pa sarili nyo. Bakit? Marunong ba kayo magpalipad ng eroplano? Yung mga 20 ba kayo? Marunong ba kayong magpaandar ng barko? Halimbawa, kayo, nasa Pilipinas kayo, tapos yung susunod na makakaligtas, galing Africa pa. Paano kung yung isa galing Jamaica or galing Puerto Rico? Eh, paano kayo magmi-meet nun? Eh, hindi pa naman lahat nakakaintindi ng astral. Hindi ko pa naman nire-reveal yung astral na yan. Kasi hindi pa ready ang human being sa possibilities niyan. The devil knows already. But humans are not yet capable of fathoming or understanding the depths, the limitations, the scopes of this astral thing. So, ano ba yung mga pending sa 2025? May sinabi si Lord na shortage of food. Hindi niya tinuloy kasi sabi ni Lord, pinabili niya kami ng sako. Tapos, wala naman nangyari. Naubos lang din yung sako. Lord, ano nangyari? Hindi ko muna tinuloy sa ngayon. Marami pa hindi ready. So, sa 2025, so uncertain pa si Lord kung itutuloy na niya yung shortage. Bakit niya pa niya gagawin? So, eto na yung panahon na parang ito na yung kumbaga final calling ni Lord sa mga tao na mag-surrender kay Lord. Kung wala pa rin, ayun na, mas matinding pestilence na ang darating. So, naalala niyo ba yung sa COVID vaccine, yung kung ano na yung magiging reprimands niya, kung ano na yung magiging punishment niya? It will come this 2025. Unti-unti na. Sabi nga Lord, ang isang side effect nga ng vaccine na di alam ng tao is magkakaroon ng hair loss. Nako, ngayon nang sinabi ni Lord, magkakaroon daw ng hair loss someday. So sa mga babae na nagpabakuna dyan, sa mga booster dyan, so mandaan na kayo. Parang chemotherapy din pala to, no? Actually, yung vaccine sa COVID, matindi pa sa chemotherapy yun. Baka kung akala nyo, baka ganun kabagsik yun. Sabi na, proven and tested. Hindi, proven and tested na pumatay ng tao yun. So, yun na nga. Paano naman yung mga Kristiyanong bakunado? Eh di mag-repent sila na, Lord, sorry, nagpabakuna ako, Lord eh. Eh, ang problema, wala. Proud pa silang bakunado sila. Proud sila na vaccinated sila nung mahika ni Satan. Ano sabi sa James? All good things comes from God. Eh kung yung vaccine pala, it's a good thing, bakit may side effect na sinasabi yung kung ano mang World Health Organization? Bakit may sinasabi silang side effect? Kasi nga, all good things, tapos may side effect. Yun sabi ni Lord. Sipin niyo yun. So, magsisimula na ang effect niyan by next year. So, sabi kasi ni Lord, may ambulance doon, may isang prophet doon, nag-prophesy daw na marami doon ambulance na nakikita yung prophet sa Philippines. That will be true. Meron ng vaccine sa mga mazo-zombify. Yan, abangan niya yung mga zombify na yan. Pending pa yan, sabi ni Lord. Baka magsimula na yung zombie na yan by 2025. But the Lord said, year 2025 will still be uncertain. Mag-update ako dito by December. Tingnan ko kung ano na magiging call ni Lord. I think September is quite an early point of thinking for next year, but definitely I'm gonna update this one by December. Definitely. So, some thoughts about the military progress sa mga boundary problems. So, sabi ni Lord sa akin ganito, huwag kayong magpauto sa mga gera. Don't be deceived by wars. Because they only wanted a one-world government.
Ayaw nang nila ng mga watak-watak na masa. They just wanted to be one. And eventually, presidents will die and go to hell. And sasabihin ng mga pangulo, bakit mo kami dinala dito? Nagpauto naman kayo. Yun ang motto ni Satan. So, damay-damay na. Ayaw namin kami lang pupunta. Gusto ni Satan, pati kayo, damay din sa impyerno. Sabi ni Lord, wag na kayo sumama doon. Go to the narrow road. How do you go to the narrow road? Surrender, accept, you're a sinner, believe in Christ, and confess your sins. That is it. That is all what it takes for you to enter the narrow road. Thank you for listening. Thank you, and God bless.